Itong si Sara Duterte, guilty naman na talaga eh. Ayaw niya lang talagang tanggapin sa sarili niya. Tsaka meron akong nakita, pare ha, ay, pakita natin sa inyo yung video. Pare na mismo yung nagsabi. Nasaan na ba yung, nakita niyo yung isang Katoliko. Ito ha. Ngayon, merong post, mga minamahal. Isang pare na to ha, pare na to. Mga minamahal. Pare, nag-post. Ano yung post ni pare? Eto. Kung nakikialam ang INC sa usapin ng politikal, sinabayan din sila ng Katoliko. INC versus Catholics yung nangyari. O, tingnan ninyo. Kung asaran lang din naman pala, si pare lang, o si father lang, isa lang siyang nagpakita ng picture, asar na asar yung INC, mga minamahal. Oo. Asar na asar. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Sabi ni Father, convict Sara now. Nagsuot ng t-shirt na may nakasulat na convict Sara now. Si Father Bong Sarabia matapos niyang pangunahan ng misa para sa House Prosecution Panel bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Si Sarabia, isa sa complainants sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Tingnan niyo yung damit niya, ang ganda oh. Convict Sara now. Ang mga kurap at sakim, nakabantay ang bayan. Sa mga kurap at sakim, nakabantay ang bayan. Diba? Tapos meron na namang magagalit dito ng mga people. Ano yung sasabihin? Dapat iba yung separation ng church and state. Bakit hindi nyo pagsabihan yung INC? Kasi ang unang nagagalit dito yung mga INC, mga minamahal, kasi wala daw respeto sa batas. Wala daw respeto. Eh kayo nga itong walang respeto. Diba mga minamahal? O, yun o. O, People's Impeachment Movement. Convict Sara now. Ito yung mukha ni Father. Tingnan ninyo. Proud to be pa si Father. Hindi siya, tingnan ninyo. Sa mga kurap at sakim, nakabantay ang bayan. Pinakita ni Father ang kanyang pagmumuka. Parang naghahamon. Sige nga, sa ministro ninyo, sige nga, pakita nyo din na ganito yung kanyang boses. Bakit puro spokesperson lang yung mga inaano ninyo dyan? Bakit puro mga spokesperson lang? 'Di ba? Hindi ba po pwedeng yung pinaka-leader ninyo magsalita? 'Di ba? Yan para iwas kaso. Ano sabi dito? May nag-comment dito. Kuya ko DDS, pag sinabihan niyang bangag si PBBM, nagagalit ako. Adik naman si Digong sa fentanyl, sabi ko. Shout out mo nga, Kuya Idol Philip, name niya. Ha ha ha, Pablo Tisoy. Diba? Nag-We Are One pa sila. We are one! We are one! Gago ang nangyari. We are gone. Naglaho sila. Paano ba naman kasi Ito may tanong lang ako May tanong lang ako. Curious question, mga minamahal. Sana wag masamain, wag gawing wag gawing wag niyo akong i-bash. Nagtatanong lang ako. Curious lang ako. 'Di ba? Kung hindi maliligtas ang nasa labas ng iglesia, di hindi din maliligtas yung tatay nila, pati si Sara. Ganun ba yon? Sige nga, sagutin nyo nga ako, mga minamahal, kasi sabi, ang iglesia lang daw ang maliligtas. Ngayon, kung ang iglesia lang ang maliligtas, so hindi maliligtas si Digong? So hindi rin maliligtas si Sara? Kaya naman pala tingnan ninyo yung nangyayaring kamalasan dito kay Vice President Sara Duterte. Tingnan niyo yung nangyayaring kamalasan sa buhay niya. Sunod-sunod ang kamalasan. Kumbaga sinisingil na ng tadhana, sinisingil na ng mundo. Tingnan niyo yung INC ngayon, nasusunog, mga minamahal. Yung kapilya ng INC, tingnan ninyo. Nasusunog yung kapilya ng ng INC.
Mga minamahal, nasusunog na. Oo, Fuji ko. Tingnan nyo, post to ni Mami Pebbles, ha? Alam ninyo, para hindi nag-aaway yung Katoliko, yung INC, yung KOJC, or yung iba pa mang relihiyon, dapat sana hindi nakikisama sa usapin ng politika, or kung makisama man kayo, huwag niyong i-paralyze ang gobyerno. Di ba mga minamahal? Huwag niyong i-paralyze yung government. Huwag niyong babuyin ang gobyerno. Kaya tingnan ninyo, pati yung simbahan ninyo, imbes na hindi nabababoy tuloy. 'Di ba? Ngayong paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagtitripan na ngayon, mga minamahal, yung ng ilang mga pare. Kasi lakas ninyong mga trip, 'di ba? So yung mga pare, pinagtitripan na din kayo. You know? Oh, convict Sara now. Ano pa dito? Oh, you know? Convict Sara now. 'Di ba? Bakit? Bakit ganyan yung mga post? Eh, lalakas ninyo man trip, 'di ba, mga minamahal? Kung hindi kayong nanti-trip, eh di sana hindi din kayo napagtitripan. Kaya tingnan ninyo, parang yung INC ngayon kakasuhan. Oo, hindi naman kakasuhan, I mean iimbestigahan. Iimbestigahan sila, mga minamahal. Lakas ba naman kasi ng mga ano ng mga amats, kung ano-ano yung mga pumapasok sa kanilang mga sentido komon. Kahit nga din itong si Marcoleta, napagtripan na din, oh. Tingnan ninyo. Oh, yan, oh, mga minamahal. Oh, sabi dito, ganito pala yung itsura ni Rodante Marcoleta sa kanyang mugshot. Ganito daw yung itsura ni Rodante Marcoleta sa kanyang mugshot, mga minamahal. Tawa din ako dito. Ano ba tong trip ninyo? Yan o, ganito pala itsura ni Marcoleta sa kanyang mugshot. Oh, Rodante D. Grabe, pag tinanggal yung piluka. Ang dami kasing nagsasabi na itong si Senator Rodante Marcoleta, once daw po na, di ba pinag-aagawan siya ng mga pulis ngayon? Si Marcoleta muna, naka-highlight kasi tapos na si Gibuloy, tapos na si Digong. So, si Marcoleta naman, kumbaga may kanya-kanyang timing lang yan sila. Dati nga, pinagtripan nila yung ABS-CBN eh. Ano kaya yung mga minamahal? Ano kaya yung feeling ng ABS-CBN ngayon? Masaya? Di ba, masaya ba yung ABS-CBN ngayon? Na parang nakaganti sila eh. Di ba, natatandaan ninyo? Ito, natatandaan ninyo, mga minamahal, si Marcoleta, si Michael Defensor, si Boying Rimulya, sila yung mga nagtulungan para mapa-shutdown ng ABS-CBN. And the funny thing is, di ba, about betrayal, mga minamahal, it never comes from your enemy. Di ba? They celebrate the ABS-CBN shutdown. Funny things, mga minamahal, kasi merong ginawang plot twist si Rimulya. Di ba, si Rimulya ang gumante din para sa ABS-CBN. Tingnan ninyo. Ayan. Weather lang, sabi ni Elias Javier. Yan na nga weather lang. Kaya, sakit ba? Ha? Senator Rodante Marcoleta, sakit ba? Bakit po kaya walang sariling sementeryo ang INC? Sa isang bayan na napakadaming sambahan, ni isang sementeryo ay wala. Tanong lang po. Magandang tanong din yan para sa mga INC, mga minamahal. Diba? Nakakatawa lang kung titingnan natin kumbaga ginagantihan ng tadhana. Gantihan ng tadhana. Pikunan. Dapat walang pikon. It's just a matter of weather lang. Na weather kayo nang bagyo kayo, binagyuhan din kayo. Kumbaga, parang gulong. Alam niyo yung gulong? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan nasa itaas. Diba? Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Diba? Umiikot ang mundo. Kaya tingnan ninyo ngayon, nagsisiiyakan na sila. Tapos, di ba, sinasabi nila yung impeachment daw, wala daw mangyayari sa impeachment. Sige nga, mga minamahal. Speaking of impeachment, tingnan nga natin yung mga sinasabi ninyong practice lang. Di ba, sinasabi nila, mga minamahal, practice lang daw yung testing lang daw yung rally. Testing? Nakailang testing na kayo? Sige nga, nakailang testing na kayo? Tragisan niya. Ilang testing pa ba yung mangyayari? Pagsunog na yung kaluluwa ninyo sa impyerno? Yun ba yung testing na gusto ninyong mangyari?
Talaga, na-testingan kayo na, yes, na-paralyze nyo ng 1 day. Pero ang nagalit sa inyo, sambayan ng Pilipino. Oo. Wala na kayong power. Kasi humihina na yung recruitment sa simbahan ninyo. Wala na kayong power. 'Di ba? Konti na lang. Iglesia ng Kulto, sabi ni Wala po 4933. Ganito pala yung itsura ni Senator Dante Marcoleta. Yan yung request ng mga kababayan natin na kapag i-mugshot siya, ganyan, tanggalin niyo daw yung kanyang piluka. So, ang dami nga nagsasabi na can't wait. Pag namatay ang INC, sa Katoliko sila nagpapasimba. Totoo ba yun? Uy, pag namatay yung isang INC, nagpapaano sila? Saan sila nililibing? Cemetery. Ba't walang sariling sementeryo yung INC? Meron. May mga sarili yung mga yan. Hindi lang pinapas. Hindi lang Pero saan sila nagpapabas-bas? Hindi pinapasbasan yun. Nililibingan lang agad. Wala kayo yung... Panalangin lang, walang holy water naman. Walang holy water. Panalangin lang yun. So guys, kapag mayroon daw INC na namamatay, ang ginagawa daw, pinapanalanginan. Ilang days? Pinakamatagal 5 days. Pinakamatagal daw 5 days, mga minamahal. Kapag ang isang INC namatay, pinapanalanginan lang daw, tapos pinakamatagal 5 days. Wala silang imbalsa mo? Pwede. Pwede yun. Imbalsa mo. Wag lang. Bawal ang cremation. Bawal yung cremation. Tapos, saan sila nililibing? Ang iba sementeryo, kaya nga lang yung sementeryo, ang iba may halong Katolik, 'di ba sa sementeryo may mga sa public cemetery? Pwede mo sa public, wala namang ginagawa. Ganun. Public cemetery, yung sa private. Ganun. Pwede public, pwede private. Anyway. Yun, sabi niya yan. Sabi ng kasama kong INC rin. By the way, mga minamahal, nakakaloka. Pengi po ako ng comments, likes, and share. I-like nyo muna yung video. Oo, mga minamahal. I-like nyo muna yung video ngayon. Dami ng mga nanonood sa atin ngayon na 500 plus. Dami na din palang mga kilos protesta ang nag-aabang ngayon doon sa sa labas ng yung ML party list. Oo, na ngayon, nagrarally na doon sa sa labas ng Senado. Diyos ko. Anyway, pakilike ninyo mga minamahal at tayo po ay magpapaalam na. Ingat mga kababayan!